Yung kung ating mga dineclare na kasalanan na ating iniwan, ay huwag na natin mabalik-balikan ulit. Diba? Sabi nga, kung last year, diba? Ito po yung pinakamaganda resolution. Kung last year ay hindi ka mapanalangin, this year ay mananalangin ako palagi. Diba? Kung dati hindi ka marunong mag-pray, ngayong taon, umpisahan mo na matutong manalangin, makipag-usap sa ating Panginoon. Kung dati hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi ka nag-devotion, this year ay talagang simulan po natin ang taon na tayo ay nagbabasa ng Bible. Diba tayo po ay nag-devotion na. Sabi nga, ay meron na tayong personal. Ay hanapin po natin ang kaharian ng ating Panginoon. Yung mga planuhin ay siya yung ating pundasyon. Sabi nga, yung salita ng ating Panginoon, dati nakabase, nakabase, lahat ng ating gagawin doon sa salita ng ating Panginoon. Yung ibig sabihin, bago mo gawin yung isang bagay, ipag-pray mo, isasangguni mo sa ating Panginoon. Diba hindi mo ginagawa ng sabi nga, ganang sarili mo lang, no? Yung naayon na sa gustuhan. Kundi dapat ay pinag-pray po namin sa ating Panginoon yung isang bagay bago natin planuhin, bago natin attitude and contentment. Ang sabi ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Sino ba yung nagpapasalamat dito kapag siya ay pinagpapaalala? Amen. Amen. Kapag walang pagpapala at dumadaan sa mga pagsubok, ay hindi na maipo kayong bibig para magpasalamat. Diba? Pagsubok, pero panatag ka, yun po ay palatandaan ng ating pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Sabi nga ay, matuto tayong makontento kung anong meron tayo. Sabi nga na, huwag natin ihambing lagi yung ating buhay doon sa ating bahay. Ba't kaya sila, ang laki na ng bahay? Ba't kaya sila, bago yung mga appliances, diba? Ba't kaya sila, bago sasakyan? Yeah. Lagi ito ay pinagpapahala ng Panginoon. Diba? Hindi natin alam na mamaya, lahat ng bagay nasa kanila, pero may sakit naman na matindi, di ba? May cancer stage 5 pala. Di ba? Samantalang ikaw, medyo konti lang yung pera sa bulsa, pero malakas ang katawan, walang sakit. Amen. Hindi mapagpapala yun. Amen. O ano lang gugustuhin nyo? Maraming pera, may stage 5 na cancer. Maraming pera. O walang pera, dapat may pera kahit pa paano. Ganun lang yung ulam sa araw-araw ay masaya, di ba? May mga mayayaman na hindi makalakad mag-isa. Kasi natatakot, baka kidnapin. Samantalang tayo, malaya tayong nakakalakad kahit saan, di ba? Walang Amen. kidnap sa atin kasi wala tayong pera. Walang pag-i-interest na kidnapin tayo. Kasi baka pakainin ka pa pag kinidnap. So mga kapatid, sabi sa number 3, be intentional in loving others. Ito po, medyo mabigat to eh. Sabi ng verse sa John 13:34, and your command I give you, love one another as I have loved you. So must love one another. Utos ng Panginoon, mag-ibigan kayo. Diba, kahit nung nasa kanilang church tayo, diba? Ang natin sinasabi, magbatihan kayo. Love and sacrifice for the other. No, mas piliin po natin na maging laging maunawain, maging mapagpatawad at mabuti kahit na sa mahirap na sitwasyon. Alam ko mga kapatid na napakahirap ng mga bata. Ang karakter ni Kristo. Hindi pala pwedeng Kristiyano ka,
pero suplado ka. Hindi ka marunong bumati, hindi ka, yung ugali mo, taliwas. Dapat may Kristiyano ka, may Christ-likeness ka. Kung ano si Kristo, dapat ganun ka. Ba? Ano ba si Kristo? Papaano siya mamuhay? Dapat ay ganun din tayo namumuhay. Diba? Friendly, ano pa? Mapagmahal, mapagbigay, maunawain. Dapat ay pagkapwa tao. maging ganun tayo sa ating kapwa. No? O, sabi ni Babylon ay maging matuto tayo makipagkapwa tao. Diba? So, pang-apat, sabi rito, renew mind. Renew mind. Ang sabi ng Romans chapter 12 verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. So ngayong mga kapatid, sabi niya, ay huwag tayo makikayo sa takbo ng mundo ito. Kundi mag-iba na tayo. Mag-iba na tayo ng isip. Ang gawin natin ay mga bagay na mabuti at mga bagay na nakalulugod sa ating Panginoon Diyos. Nasa tao yun yung isipan. At tingin mo sa Panginoon na gabayan ka na magawa mo kung ano yung hinihiling mong pagbabago sa buhay mo. Diba? Ginagawa ay magbigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon Diyos. Maaaring marami tayo ng nasasayang na mga ginagawa na hindi naman nakakapagbigay ng kaluguhan o kasiyahan sa ating Panginoon Diyos. Ang pagbabago ng isip ay nangangahulugang, sabi niya ay itabi muna natin yung mga negatibong bagay sa ating isip. O hindi itabi, alisin na natin yung mga negatibong bagay at palitan natin ng mga positibong pananaw. Mga positibong pananaw. Kung babasahin po natin yung Biblia. Kung napapansin nyo, pag-araw ng linggo, di ba? Pupunta ka sa church, sinanghina ka. Hinanghina ka. Pag may napakinggan ka doon sa church, na salita ng Panginoon, paglabas mo, masigla ka. Di ba? Masigla ka natin para, sabi niya, itanggihan natin yung mga gawa ng kaaway sa ating buhay. And last, sa panlima, sabi rito, ay spirit of perseverance. Sabi ng Galatians chapter 6 verse 9, let us not become weary in doing good. For at the proper time, we will reap. We will reap a harvest if we do not give up. Alam nyo, itong mga ginagawa natin para sa Panginoon, ng mga pagpapagal, ay hindi masasayang ito. Darating ang panahon na talagang pero ang natatandaan mo lang, yung pong mga verse ng Bible na pinapangako ng Panginoon. Sabi na doon sa Isaiah 41:10, ako'y sasayo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi na dapat mangambakan naman. Palalakasin kita, tutulungan kita, at ililigtas kita. Ang sabi ng salita ng Panginoon sa 1 Peter chapter 2 verse 24, by thy wounds we are healed. Amen. Sa pamamagitan ng latay ng ating Panginoon tayo pinagaling. Pinagsisiksik ako sa diablo, pinagaling ako. At salamat sa Panginoon hanggang ngayon. Magagawa sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa atin. At ako'y natutuwa dahil marami pong nag-develop dito sa church na to. Yung mga dating mahiyain, ngayon tumatayo rito, kumakanta, nag-MC, nag-pray, na mga dati talagang hindi mo makausap, hindi mo binigit. Pero ngayon nakakausap. Si Lea na. Si Lea, tumatawa. Magaling na si Lea. Purihin ng Panginoon na talagang kahit sa church sa Taytay, sabi nila, huy. Diba? Yung kapatid mo yan. Diba? Amen. The Lord. Sabi, ba't ka nang biblis kay Dick?
Sabi niyo, mami, pastor na yan. Ba't daw nag-bless sa akin? Sa mga kapatid, sabi nga, no, ulitin natin ang Pilipos 4:13. Lahat ng bagay ay ating magagawa sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa atin. So sa gabay at lakas ng Diyos, magagawa natin marapat at mabuhay ng sabi nga ayon sa mga resolusyon ng ating napagsilusyonan. Ito na ang dulot ay kaluluwa. Maging pogi tayo. Presence of God inside. Amen. Amen. Presence of God inside. Hindi pogi na kasi hindi naman lang tayo pogi talaga. Pogi ka naman, hindi. Presence of God inside. So kaya mga kapatid, sa umaga nito ay dadako po tayo para alalahanin ang kabutihan ng Panginoon na ginawa sa atin. Na kung saan ay kita po tayo tumayo na tayo po ay manalangin. Magiging po tayo ng tawad sa ating Panginoon sa mga masalanan ng ating mga nagawa. Mahalin tayo ng mga Lord, sa umaga nito sa kabanalan mo, sa lahat ng biyayan, kawan, kapatawaran sa'yo, ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ating mga Panginoon. Hallelujah. At Lord, sa umaga nito ay tunay na tinataas po namin sa iyo. Ang grace na ito, simbolo ng iyong katawan. At ang bread na ito, simbolo ng iyong katawan. Lord, aming dalangin at palangin niyo po ang grace na sinakay nito. At sino man tumunggap at pagbagong pag-asa at panibagong malakasan. Nagtatapat Ang Diyos sumasamo doon sa harap ng banal mong trono, lumalapit, di man kaya patapa sa kabanalan mo. Sige po mga kapatid, pwede na po tayo kumuha ng bread and cake. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. At pagkatapos silang kumain, ganoon din ang ginawa niya sa inumin. Kinuha niya ito at sinabi ang inumin ito ang bagong kasunduan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa amin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay at inom sa inumin ito, ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagpanginoon. Sige po, kainin po natin yung grace. Kasama ng boses. Ayan. Pagpapasensyahan nyo na ang ating microphone. Talagang ganito. Salamat Lord sa bagong taon nito na ibigay mo gawa. Ay patuloy mo nga po kami na palakasin, patuloy mo kami ng pagpalangin. Baka po ay makapagpatuloy Panginoon ng pagpulong sa iyo. At dahil sa umaga nito Lord, salamat po sa lahat ng nandito Panginoon sa aming sumamba. Nagpuhit at pasalamat sa iyo God. Sa umaga nito, aking dalangin Lord, yung pong masaganang pagpapala, nagbumula sa iyo at ibigay mo sa bawat isa Panginoon. Pag-ibig po at ang pagsama ang banal na Espiritu ay palagi po sumaanin lahat. Ulit nagpapasalamat kami, Panginoon, sa umagang ito, sa mga buhay na naririto sa harapan, Panginoon, na magsa-celebrate, O God, ng kanilang birthday, ng wedding anniversary, Panginoon. Mapuspusin mo po sila ng iyong Santong Espiritu sa araw-araw, Panginoon, ng kanilang buhay, O God. Gamitin mo po sila, Panginoon, na isang pagpapala sa lahat, Panginoon, sa lahat na naririto, Panginoon,
maging sa aming pamilya, Panginoon. God, ang extend mo, ang blessing mo sa bawat isa, Panginoon, ng kanilang buhay, O God. Alam namin ang pag-iingat mo ay ibinibigay mo lagi, araw-araw sa bawat isa sa mga taong ito, Panginoon. Sapagkat ito yung mga anak, O God. Naniniwala kami, Panginoon, na ang buhay, ang existence nila dito sa mundo ay may purpose, Panginoon. Ito ay lalong palawitin ang iyong layunin, Panginoon, na papurihan ka at sambahin at dalhin ang mga kaluluwa sa presensya mo, O God. Hallelujah. Gamitin mo ang mga taong ito, Panginoon, na maghahayag ng iyong mga kadakilaan, Panginoon, sa mundo ito, O God. Hallelujah. Ganun din ang aming pastora at pastor, Panginoon. Ikaw ang magbigay ng kagalingan sa bawat sakit na nararamdaman nila, Panginoon. Sa bawat, Panginoon, ng panghihina. Ikaw ang magbigay ng kalakasan, O God, sa kanila. Ganun din, Panginoon, i-bless mo ang kanilang buhay, sampu ng kanilang pamilya, O God, sa mga oras, Panginoon, sa pagtatrabaho, Panginoon, pag-iingat, Panginoon, sa kalsada, saan man sila nagpupunta, sa mga nagtatrabaho, O God. Ganun din sa mga estudyante, O God, bigyan mo ng wisdom na karunungan na nagmumula sa iyo at kalakasan ng bawat isa, Panginoon. Ama, salamat, Panginoon, sa umagang ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.